Roger at Rox, ililigtas si Shaki sa God Valley. Ako si Mon at welcome sa ating channel. Pag-uusapan nga natin ngayon ang posibleng dahilan kung bakit nangyari ang God Valley incident at tila bakit si Shaki ang punot dulo nitong digmaan ng mga legendary figures sa God Valley. Lahat ng yan ay pag-uusapan natin sa confirmed spoilers ng Chapter 1157 ng One Piece. Sa simula ng chapter, according sa mga leakers, sinasabi dito na ang Rocks Pirates ay hindi talaga isang crew na nagkakasundo. Isang bagay na medyo alam na rin natin dati pa. Noong nagkwento si Sengoku tungkol sa God Valley, malinaw niyang sinabi na maraming malalakas at mga hard-headed sa crew na yon. At hindi talaga sila nagtutulungan bilang isang team at kumikilos ng pansarili lamang. Kaya hindi na nakakagulat. Pero ayon sa mga leakers, palagi raw sinusubukan ng Rocks Pirates na i-traitor ang isa't isa. Mapapaisip ka tuloy ng nag-aagawan lang ba sila sa pagkain o kayamanan? O literal na plano talaga nilang magpatayan kapag nakatalikod na ang kanilang crewmates? Sa mga characters tulad ni Shiki at Ko, hindi mahirap isipin ang ganong senaryo. Sa katunayan, medyo weird na sumali si Ko sa Rocks Pirates kamakailan dahil sa rival niya si Shiki. Ibig sabihin kailangan nilang parehong binabantayan ang kanilang mga likuran sa tuwing may laban. Ang kakulangan sa tiwala sa bawat isa sa crew na ito ay malamang isa sa mga malaking dahilan kung bakit sila natalo sa God Valley. At mas nakaka-excite ang parteng ito dahil binanggit ng narrator ang listahan ng mga krimen na ginawa ng Rocks Pirates hanggang sa puntong ito. Agad nitong pinaalala ang mga nagawa ni Rocks. Ang pagnanakaw ng kayamanan ng Celestial Dragons, pagsira sa Gate of Justice, pagpatay sa isang admiral, at marami pang iba. Kaya natural lang na inaasahan din natin ang parehong level ng hype para sa buong crew niya. Pagkatapos nito, lilipat ang chapter sa eksena kung saan muling sinusubukan ni Rocks na i-recruit si Harold sa kanyang crew. Ito na ang ikatlong linggo ng sunod-sunod na pag-invite ni Rocks kay Harold. Halos nakakatuwa nga itong senaryo dahil sa gustong-gusto talaga ni Rocks na sumama si Harold sa kanyang crew nang hindi gumagamit ng masasamang paraan para mapilit talaga ang hari sa kanyang kagustuhan. Pinapakita dito ng pagpupursige ni Rocks na pinapahalagahan talaga niya si Harold bilang kaibigan. At kahit sinabi ni Kaido noong nakaraang chapter na pwede naman nilang gamitin ang lakas nila para pilitin si Harold at kunin ang gusto nila gaya ng kanyang devil fruit, ayaw pa rin ni Rocks na gawin niyon. Kahit na higit 5 taon na siyang tinatanggihan ni Harold, patuloy pa rin siyang pinapahalagahan ni Rocks na talagang kahanga-hanga. Mula rito, mapupunta naman tayo sa pinaka-importanting part ng chapter. At eto na yung big reveal. Sa wakas, dahil sa tila parang naiintindihan na natin ang totoong dahilan kung bakit nangyari ang God Valley incident. During flashback ni Kuma, may usapan sina Garp at Kong kung saan nabanggit nila na kinuha ng Celestial Dragons at Marines ang treasure ng Hachinosu. Noon, puro hula lang tayo. Log post kaya? Devil fruit? O baka bata? Pero sa chapter na ito, malinaw na ang sagot. Ang tinutukoy nilang treasure ng Hachinosu ay walang iba kundi si Shaki. Nakakatawa kung iisipin itong idea na si Shaki ang totoong dahilan ng God Valley incident. Maganda naman ang chapter last week pero nung una, parang filler lang yung opening scene. Si Roger na super excited sa Kuja Pirates na sobrang ang nakakaaliw. Pero kailangan ba talaga yon? At ang sagot nga ay oo. Kasi lahat ng yon ay nagbi-build up papunta sa God Valley. Dahil ni-reveal dito sa chapter na pumunta si Shaki sa Pirate Island, nagbukas siya dito ng bar at sobra itong naging famous. At agad na nakuha ang atensyon ng lahat ng lalaki doon. Sina Rocks, Whitebeard, Shiki at halos buong crew ng Rocks Pirates ay nabighani sa presensya niya. At ito ang nakakagulat. Kahit napapalibutan siya ng ilan sa pinakamalalakas na pirata sa buong mundo, nakidnap pa rin si Shaki. Parang imposible na mangyari yon, di ba? Siguro lumabas siya ng isla o baka wala si Rocks nung umatake ang Celestial Dragons, pero mahirap pa ring intindihin. Kung ikukumpara kay Genie na nakidnap sa flashback ni Kuma na may sense talaga. Kasi mag-isa lang siya at walang malalakas sa paligid. Pero si Shaki, kasama niya sina Rocks, Whitebeard at buong pirate crew. Sa kabila ng lahat ng ito, ay nakidnap pa rin siya. At ito ang pinakamatindi, yung isang simpleng kidnapping na yon ang naging mitya ng buong God Valley incident. Sa madaling salita, tila si Shaki ang totoong dahilan kung bakit nangyari ang pinakamatinding clash ng mga legendary figures. Sobrang lakas ng dating ni Shaki na halos lahat ng pinakamalalakas na mandirigma sa mundo ay na-attract sa kanya. Malamang isa siya sa mga premyo na inihanda ng Celestial Dragons para sa tinatawag nilang Rabbit Hunting Tournament.
Wala akong maisip na ibang dahilan para dalhin siya sa islang yon, maliban na lang kung may event na parang dalhin ang paborito mong slave sa God Valley. But most likely, isa lang talaga siyang sobrang hinahangad na premyo na gustong mapasakamay ng lahat. At ito yung gusto ko sa setup na ito. Lahat nawalan ng composure dahil sa kanya. Yung iba baka nag-iisip na lang ng nasa kamay na siya ng kalaban, hindi worth na makipagdigma sa world government at sumuko na lang sa sitwasyong ganito. Pero hindi ganon sina Roger at Rox. Pareho silang tumanggi na hayaang maging alipin si Shaki. At sobrang respeto kay Roger para dito. Noong nakaraang chapter, hindi naman masyado nagbago ang pananaw ko sa kanya. Neutral lang ako. Pero ngayon, nang malaman kong nilagay niya sa alanganin ng lahat para sumugod sa God Valley para kay Shaki, sobrang astig nito para sa akin. Napaka-astig nitong reckless pero passionate na side niya. Ganon din kay Rox. Nang nakidnap si Shaki, hindi siya nagdalawang isip. Tinawag niya agad ang buong crew. Iniutos na sumakay ang lahat sa kanilang barko at diretsyong sumugod sa digmaan para iligtas siya. Pero nakaka-curious nga na kung parte na si Gloriosa ng Rox Pirates noong panahong yon, walang binanggit ang spoilers tungkol sa kanya. Ang alam lang natin ay umalis si Shaki sa Kuja Pirates. Posible bang umalis siya kasi wala na si Gloriosa? O baka naman napagod lang siya sa pagiging pirata at gusto na lang niyang buksan yung legendary bar niya sa Pirate Island. So ang speculations ko dito ay baka matagal nang naglalayag si Gloriosa kasama si Rox, kaya pumunta si Shaki doon para lang makalapit sa kanya. At sa pagtatapos ng chapter, may isa pang major reveal na gumulat sa atin. Nagpakita ang Gorosei at nagpadala ng mensahe kay Harald. Sinabi nila na pwedeng sumali ang Elbaf sa world government. Pero may isang kondisyon. Kailangan niya patayin ang kanyang kaibigan na si Rox. Pero ang problema dito sa senaryo, mahirap talagang isipin na si Harald ang tumapos kay Rox. Kasi sa pagkakaalam natin, si Rox ay pumunta sa God Valley at hindi din naman kasali si King Harald sa God Valley incident. In the end, parang napaka-imposible na magagawang patayin ni Harald si Rox. Pero naiisip ko ang senaryo na magtatraidor siya sa kanyang kaibigan. Kahit may respeto si Harald kay Rox, alam niyang isang napakadelikadong kriminal nitong pirata. At sa tingin ko, mas uunahin ni Harald ang kanyang kaharian kaysa sa personal na ugnayan. Kaya naiisip ko na posibleng ibinenta niya sa ibang paraan si Rox. Posible din na may parte si Harald sa pagkakadala ni Shaki sa kamay ng world government. Siguro imbes na pumayag na patayin si Rox gaya ng gusto ng Gorosei, inalok na lang niya sa kanila ang treasure ng Hachinosu bilang kapalit. Medyo nakakapanghinayang lang, pero hindi natin pwedeng ligtaan itong sitwasyon. Hindi lang ako sigurado kung hanggang saan aabot ang betrayal ni Harald. Kung bumalik si Rox sa Elbaf, haharapin ba siya ni Harald ng one-on-one? Mahirap sabihin, pero base sa clash nila sa Holy Land, siguradong magiging malaki at mataas ang risk ng laban na yon. Kaya sa tingin ko, malabong si Harald ang pumatay kay Rox. Pero malaki pa rin ang chances ng pagtatraidor niya sa kanyang kaibigan kumpara sa papatayin niya ito. At nandyan pa si Loki, and after all flashback niya ito. Kung nakita ng batang Loki na lumalaban ang kanyang ama laban sa kanyang iniidolo, naiisip ko na baka pipigilan pa nga niya ang kanyang ama na patayin si Rox. Talagang masasaktan ang puso ng audience sa moment na yon. Lalo na kung iisipin natin na kung gaano kahalaga kay Rox ang pagkakaibigan nila ni Harald. Dagdag pa nitong pagtanggi ni Rox sa suggestion ni Kaido, kung saan mas mapapadali ang kanyang plano kung tatalunin na lang niya si Harald para sumali ito sa kanyang crew at kunin ng sapilitan ang devil fruit na hinahanap niya. Kung saan umabot pa nga sa pagbabanta ni Rox kay Kaido, natigil-tigilan niya itong mga sinasabi niya. Kaya kung si Harald pa ang unang aatake, magiging personal na betrayal yon, hindi lang para kay Rox, kundi para din sa ating mga fans. Kaya sa lahat ng yan, gusto kong marinig ang mga opinion nyo. Patingin nyo ba, worth it na si Shaki ang naging dahilan ng God Valley? Tama ba ang desisyon ni Rox at Roger na isugal ang lahat para iligtas siya? O mas mabuti sanang hindi na sila nakialam at hinayaan na lang siyang ibenta bilang alipin? Wala no sa tingin nyo. Posible ba talagang si Shaki ang dahilan ng God Valley incident? O may iba pa kayong opinion para dito na pwede nyong i-share sa ating comment section? Hanggang dito na muna at maraming salamat po sa panunood at hanggang sa muli, paalam na muna sa lahat.